10 mga kakaibang museum na meron tayo dito sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang museum ay tumutukoy sa isang lugar na naglalaman ng mga artworks, painting, kasaysayan, kultura at marami pang iba. Nagbibigay ito ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kasaysayan na maaari nating magamit sa pag-aaral ng history. Iba't iba naman ang mga uri ng museum na makikita sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan sa mga ito ay nakakatakot, ngunit mayroon din namang nakakatawa. Ikaw, mahilig ka bang magpunta sa mga museums? Kung oo, ano ang mga bagay na gustong-gusto mong makita rito? At sa video ngang ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga kakaibang museum na makikita sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Mutter Museum. Ang Mutter Museum sa Philadelphia, USA ay isa sa mga pinakasikat na medical museum sa buong mundo. Itinatag ito noong 1858 at bahagi ito ng The College of Physicians of Philadelphia. Layunin ng museum na ipakita ang kasaysayan ng medicine at turuan ang mga tao tungkol sa mga kakaibang kondisyon sa kalusugan. Nagsimula ang koleksyon nito mula sa donation ni Dr. Thomas Dent Mutter na isang surgeon na nagbigay ng maraming specimens, medical models at kagamitan noong nag-retire siya. Isa sa mga pangunahing attraction sa Mutter Museum ay ang mga anatomical at pathological specimens. Kabilang dito ang mga skeleton, preserved organs at iba't ibang specimens na nagpapakita ng mga kakaibang kondisyon sa katawan ng tao. Halimbawa, mayroong skeleton ng isang tao na tinatawag na The Soap Lady, na ang katawan ay naging parang wax matapos siyang mamatay. Mayroon din silang mga conjoined twins na sina Chang at Eng Bunker, at ang skeleton ni Harry Eastlack na nagkaroon ng fibrodysplasia ossificans progressiva na isang bihirang kondisyon kung saan ang mga muscles ay nagiging buto. Bukod dito, makikita rin sa museum ang mga lumang medical instruments at artifacts. Kabilang dito ang mga sinaunang surgical tools, mga ginagamit sa pagbubutas ng bungo at iba't ibang kagamitan na nagpapakita ng pag-unlad ng medicine mula noon hanggang ngayon. Mayroon din silang mga wax models ng iba't ibang bahagi ng katawan at mga kondisyon na ginamit sa pagtuturo ng medicine noong 19th century. Maliban sa mga specimens, may mga dokumento at larawan din sa Mutter Museum na nagbibigay ng konteksto at kasaysayan sa kanilang collection. May mga medical photographs din ng iba't ibang kondisyon at operasyon mula 19th century at unang bahagi ng 20th century. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga medical practices at kaalaman noong mga nakaraang panahon. Dagdag pa rito, isa pang sikat na collection ay ang Hertel Skull Collection na binubuo ng mahigit 100 skulls na iniipon ni Dr. Joseph Hertel na isang Austrian anatomist noong 19th century. Ipinapakita ng koleksyon na ito ang iba't ibang kalagayan ng mga skulls mula sa iba't ibang tao at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sanhi ng kanilang pagkamatay. Samantala, ang Mutter Museum ay hindi lang para sa mga nag-aaral ng medicine, kundi pati na rin para sa publiko na gustong matuto at maintindihan ang kahalagahan ng kasaysayan ng medicine. Ang museum ay nag-o-offer ng iba't ibang educational programs, tours at lectures na may layuning palawakin ang kaalaman ng mga bisita tungkol sa medicine at kalusugan. Number 2, the Museum of Bad Art. Ang Museum of Bad Art ay isang museum na nagpapakita ng sining na itinuturing na sobrang pangit para ipakita kahit saan. Matatagpuan ito sa Massachusetts, USA, at may layuning magbigay ng kasiyahan at inspirasyon mula sa mga artworks na hindi pasado sa karaniwang aesthetic standard. Naitatag ang Museum of Bad Art noong 1994 ni Scott Wilson na isang art dealer at ni Jerry Riley na isa namang publicist. Nagsimula ito nang makita ni Wilson ang isang pintura sa tabi ng basurahan at ipinakita ito sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa magandang reaksyon ay naisipan nilang magtayo ng museum na magpapakita ng ganitong klase ng sining. Ang unang exhibit ay ginanap sa basement ng isang bahay sa West Roxbury, Massachusetts. At nang lumaki ang koleksyon at dumami rin ang mga bisita, ay inilipat ito sa Dedham Community Theater at kalaunan ay sa Somerville Theater sa Davis Square, Somerville, Massachusetts. Ang pangunahing layunin naman ng Museum of Bad Art ay ingatan, ipakita at ipagdiwang ang sining na sobrang pangit para ipakita kahit saan. Naniniwala ang mga nagtatag nito na bawat artworks, gaano man kapangit o kakaiba,
ay may karapatang makita at pahalagahan. Ipinapakita rin ng Museum of Bad Art na mahalaga ang sining bilang paraan ng pagpapahayag kahit na hindi ito tugma sa karaniwang beauty standards. Samantala, mayroong mahigit sa 600 na artworks ang koleksyon ng museum na ito, mula sa painting, sculpture at iba pang uri ng visual art. Iba-iba rin ang tema at style ng mga ito at karamihan ay may kakaibang interpretations at kulang sa technical skills. Ang bawat artworks ay may kasamang nakakatawang description na nagbibigay ng konteksto at humor. Kaugnay din nito, isa sa mga kilalang artworks sa collection ng museum ay ang Lucy in the Field with Flowers. Ito ay isang painting ng isang babae na may kakaibang mukha at hindi proportionated ang katawan. Ang artworks na ito ang nagbigay inspirasyon sa pagtatayo ng museum at patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga bisita. Subalit, kahit kakaiba ang konsepto ng Museum of Bad Art, ay marami pa rin ang sumusuporta at natutuwa dito. Number 3. Icelandic Phallological Museum. Ang Icelandic Phallological Museum sa Reykjavik, Iceland ay isang natatanging museum na nagpapakita ng iba't ibang uri ng penises mula sa hayop at tao. Itinatag ito noong 1997 ni Sigurdur Hjartarson. Ang layunin ng museum na ito ay ipakita ang iba't ibang anyo at laki ng mga penises mula sa iba't ibang hayop. Sa ngayon, ang museum ay mayroong mahigit sa 280 penises mula sa 93 na iba't ibang uri ng hayop. Kasama dito ang mga penises ng balyena, seal, bear at marami pang iba. Ngunit ang pinakamalaking exhibit ay ang penis ng isang sperm whale na may haba na 170 centimeters at may bigat na 70 kilograms. Bukod sa mga hayop, may mga exhibit din ng penises mula sa tao. Noong 2011 ay nakatanggap ang museum ng unang human penis mula sa isang Icelandic man na nag-donate nito matapos siyang mamatay. Ito ay nagdulot ng malaking interes at kontrobersya. Ngunit ipinakita rin nito ang seryosong layunin ng museum na magbigay ng kaalaman at edukasyon. Subalit, hindi lang mga tunay na penises ang makikita sa museum dahil mayroon din silang mga phallic artifacts, sining at memorabilia. Kasama dito ang mga sinaunang bagay na nagpapakita ng simbolismo ng penises, mga sining mula sa iba't ibang materials at mga modern artworks. Layunin din ng museum na alisin ang takot at pag-iwas sa pag-uusap tungkol sa penises. Sa pamamagitan ng mga exhibits at mga programa ay nais ng museum na magbigay ng impormasyon tungkol sa biology, reproductive health at kasaysayan ng simbolismo ng penises. Mayroon din silang mga lectures at guided tours para sa mga bisita na gustong matuto ng marami pang bagay. Bukod dito, mayroon ding maliit na tindahan sa loob ng museum na nagbebenta ng iba't ibang phallic-themed souvenirs, libro at iba pang produkto na may kaugnayan sa mga exhibits. Number 4. Sulabh International Museum of Toilets. Ang Sulabh International Museum of Toilets ay isang kakaibang museum sa New Delhi, India. Itinatag ito ni Dr. Bindeshwar Pathak noong 1992 na bahagi ng Sulabh International Social Service Organization, isang non-governmental organization na nagsusulong ng kalinisan at kalusugan. Layunin ng museum na ipakita ang kasaysayan ng mga palikuran mula noon hanggang ngayon at itaas ang kamalayan patungkol sa tamang kalinisan. Ang collection ng museum ay may 3 bahagi na kinabibilangan ng ancient times, medieval period at ng modern period. Sa ancient times ay makikita ang mga palikuran mula sa Indus Valley noong 2500 BCE. May mga drainage at gutter systems para sa basura. Sa medieval period naman ay makikita ang mga palikuran mula sa iba't ibang lugar tulad ng mga palikuran sa castle sa Europe at pampublikong palikuran sa Asia. Makikita rin dito ang mga kakaibang designs tulad ng mga portable CR para sa mga hari at reyna. Habang sa modern period naman ay makikita ang pagbabago ng mga palikuran mula 19th century hanggang ngayon. Makikita dito ang unang flush toilet na naimbento ni Sir John Harrington noong 1596 at pati na rin ang mga modernong palikuran na may self-cleaning bidet at automated flushing systems. Samantala, ang Sulabh International Museum of Toilets ay hindi lang nagtuturo tungkol sa kasaysayan, kundi nagpapakita rin ng kahalagahan ng kalinisan at kalusugan. Ang museum ay isang educational place para sa mga bisita, lalo na sa mga estudyante, upang maintindihan ang mga environmental issues.
Mayroon itong mga interactive exhibits at mga programa sa pag-aaral na nagtuturo ng tamang kalinisan at mga solusyon sa mga environmental problems. Maliban pa rito, ang Sulab International Social Service Organization ay may layunin ding magbigay ng affordable at malinis na palikuran para sa mga komunidad na walang access dito. Ang museum ay bahagi ng kanilang advocacy na magdulot ng kaalaman at solusyon hinggil sa mga health problems at kalinisan, lalo na sa mga rural areas sa India. Ang organization ay nakapagpatayo na ng libu-libong palikuran sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagresulta ng pagtaas ng antas ng kalusugan at kalinisan sa mga komunidad na ito. Bukod sa pagiging sentro ng pag-aaral, ang Sulab International Museum of Toilets ay kilala rin bilang isang attraction para sa mga turista. Maraming bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta sa museum para makita ang kakaibang collection at matuto tungkol sa kasaysayan ng kalinisan. Number 5. Meguro Parasitological Museum. Ang Meguro Parasitological Museum ay matatagpuan sa Meguro Ward, Tokyo sa Japan. Ito ay isang kakaibang museum na nagtuturo tungkol sa mga parasites. Itinatag ito noong 1953 ni Dr. Satoru Kamegai na isang kilalang parasitologist. Dito ay maraming natututo at nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga parasites. Sa first floor ay makikita ng mga bisita ang iba't ibang uri ng parasites mula sa katawan ng tao at hayop. Kabilang narito ang mga tapeworm, roundworm at iba pang worms na nagdudulot ng sakit. Ang mga ito ay nakapreserve at nakadisplay sa mga glass jars. At isa sa pinakasikat na exhibit ay ang 8.8 meters tapeworm na nakuha mula sa loob ng isang tao, na nagpapakita ng laki ng mga parasites. Sa second floor naman ay makikita ang impormasyon tungkol sa buhay ng mga parasites at kung paano sila nakakapinsala sa kanilang host. Mayroon ding mga educational materials na nagtuturo kung paano maiiwasan ang mga parasites sa pamamagitan ng tamang hygiene at pagkain ng malinis na pagkain. May library rin ang museum na may mga aklat at research materials tungkol sa parasitology para sa mga estudyante at researchers. Layunin ng Meguro Parasitological Museum na ipaalam ang mga panganib na dulot ng mga parasites at kung paano ito maiiwasan. Nagsasagawa rin sila ng seminars at workshops para sa mga estudyante at mga medical professionals upang madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdiagnose at paggamot ng mga parasitic infections. Ang mga exhibit at programa ng museum ay itinuturing na educational at informative, pero kapanapanabik din para sa mga bisita. Sa kabilang dako, ang museum ay bukas hindi lang para sa mga professionals at parasitology students, kundi pati na rin para sa mga ordinaryong tao na gustong malaman ang tungkol sa mga parasites. Number 6. The Museum of Witchcraft and Magic. Ang The Museum of Witchcraft and Magic ay matatagpuan sa maliit na bayan ng Boscastle sa Cornwall sa England. Ito ay mayroong pinakamalaking koleksyon ng mga bagay na may kinalaman sa pangkukulam at magic sa buong mundo. Itinatag ito noong 1951 ni Cecil Williamson at naglalaman ng libo-libong bagay na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pamahiin tungkol sa pangkukulam. Kilala ang museum hindi lang dahil sa dami ng collection nito, kundi pati na rin sa kakaibang paraan ng pagpapakita ng mga exhibit. Una itong binuksan sa Isle of Man bago inilipat sa Cornwall noong 1960. Si Williamson ay may malalim na interes sa occultism at nakipag-ugnayan sa maraming kilalang occultist at witches, kabilang na si Gerald Gardner na tinatawag na Father of Modern Wicca. Ang kanilang pagsasama ay nagresulta sa pagbuo ng isang natatanging collection na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng pangkukulam, mula sa mga sinaunang ritual hanggang sa modern practices. Bukod dito, isa sa mga tampok na exhibit sa museum ay ang mga kagamitan ng mga witch at occultist tulad ng mga wand, athaim at mga cauldron. Marami sa mga ito ay tunay na ginamit sa mga ritual at seremonya. Mayroon ding mga sinaunang manuscripts, mga grimoires, at mga Book of Shadows na naglalaman ng mga spell, incantation, at mga recipe para sa mga potion. Ang mga exhibit na ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga tradisyon at paniniwala ng mga witch sa iba't ibang panahon at kultura. Maliban sa mga kagamitan, ay mayroon ding malawak na collection ang museum para sa mga sining at artworks na may kaugnayan sa pangkukulam.
Kabilang na dito ang mga statue, painting at mga sculpture na naglalarawan ng iba't ibang mga Diyos at Diyosa, mga mythological creatures at mga figures ng mga witch. Ang mga artworks na ito ay nagpapakita ng artistic skills ng mga gumawa nito at ang kanilang pag-unawa sa mga supernatural forces. Karagdagan pa rito, isa sa mga nakakamanghang part ng museum ay ang section na nagtatampok ng mga kwento ng mga totoong witch. Number 7, International Cryptozoology Museum. Ang International Cryptozoology Museum sa Portland, Maine, USA ay isang kakaibang museum na nagpapakita ng mga hayop na sinasabing totoo pero hindi pa napapatunayan ng science. Itinatag ito ni Loren Coleman na isang kilalang cryptozoologist noong 2003. Ang museum ay isang sikat na destination para sa mga mahilig sa misteryo tulad ng Bigfoot, Loch Ness Monster at Mothman. Sa loob ng museum ay makikita ang iba't ibang collection ng mga bagay na may kinalaman sa mga cryptids. Mayroon itong mga plaster cast ng mga bakas ng paa ng Bigfoot, mga buhok na sinasabing mula sa mga hindi pa kilalang hayop at mga models ng iba't ibang cryptids. Ang mga exhibit ay nagkukwento naman ng mga sikat na sightings, mga teorya at mga patuloy na pag-aaral tungkol sa mga kakaibang nilalang na ito. Samantala, isa sa mga tampok na bagay na makikita sa museum ay ang mga pelikula at pictures na nagpapakita ng mga cryptids tulad ng sikat na Patterson-Gimlin film na nagpapakita ng Bigfoot noong 1967. Mayroon ding mga interactive displays at mga video presentation na nagbibigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa cryptozoology. Layunin ng International Cryptozoology Museum na hindi lang ipakita ang mga kakaibang nilalang, kundi hikayatin din ang mga bisita na magkaroon ng critical thinking at magsuri gamit ang science. Ipinapakita ng museum na ang cryptozoology ay isang larangan na makakatulong sa pag-discover ng mga hayop na hindi pa natutuklasan. Nagbibigay din ito ng mga lecture, seminar at workshops para mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga tao. Bukod sa mga exhibits, ang museum ay meron ding research library na puno ng mga aklat, journal at mga documents tungkol sa cryptozoology at mga kaugnay na paksa. Ang library ay mahalaga naman para sa mga researchers, estudyante at maging sa sinumang gustong mag-aral ng mabuti tungkol sa cryptids. Number 8. Museum of the Holy Souls in Purgatory. Ang Museum of the Holy Souls in Purgatory ay isang espesyal na museum sa Rome, Italy. Ipinapakita nito ang mga bagay na pinaniniwala ang ebidensya ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang museum ay nasa loob ng simbahan ng Sacred Heart of the Suffrage na itinayo noong huling bahagi ng 19th century malapit sa Tiber River. Nagsimula ang kwento tungkol sa museum noong 1897 nang magkaroon ng sunog sa simbahan. At matapos ang sunog ay nakita ni Father Victor Juet ang image ng isang mukha sa nasunog na dingding. Ayon kay Father Juet, ito ay mukha ng isang kaluluwa mula sa purgatorio na humihingi ng dasal upang mailigtas. Dahil dito, ay nagsimula siyang mag-ipon ng iba pang ebidensya ng mga kaluluwang humihingi ng tulong mula sa mga buhay. Ang koleksyon ng museum ay mayroong mga nasunog na documents, damit, at iba pang mga bagay na may mga bakas ng kamay, daliri o mukha. Ang mga ito ay sinasabing iniwan ng mga kaluluwa upang humingi ng dasal. Halimbawa, may isang piraso ng tela na may marka ng kamay na iniwan ng kaluluwang si Giuseppe Leleux noong 1789 upang ipakita sa kanyang asawa na siya ay nasa purgatorio at kailangan niya ng dasal. Kaugnay nito, ang museum ay nagpapakita ng paniniwala ng mga Katoliko tungkol sa purgatorio. Ito ay isang lugar kung saan nililinis ang mga kaluluwa bago sila makapasok sa langit. Ayon sa simbahang Katoliko, ang mga kaluluwa sa purgatorio ay tumutukoy sa mga tao na may kasalanan ngunit hindi sapat upang mapunta sa impyerno. Sila ay nililinis sa pamamagitan ng mga dasal at sakripisyo ng mga buhay na tao. Gayon din, ang mga exhibit sa museum ay nagpapakita na ang mga kaluluwang ito ay humihingi ng tulong mula sa mga buhay na tao sa pamamagitan ng mga tanda at mga messages. Ang mga bagay na ipinapakita ay nagbibigay ng ebidensya tungkol sa kanilang pag-iral at ang kanilang pangangailangan ng dasal at misa upang mapadali ang kanilang pag-akyat sa langit. Samantala, ang Museum of the Holy Souls in Purgatory ay mahalaga hindi lang sa relihiyon kundi pati na rin sa kasaysayan at kultura ng Rome. Ipinapakita nito
ang mga paniniwala at tradisyon ng Catholicism, lalo na ang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Number 9, The Clown Museum. Ang The Clown Museum sa Lund, Sweden ay isang natatanging lugar na nagpapakita ng kasaysayan at arts ng mga clown. Itinatag ito upang ipakita ang iba't ibang aspeto ng buhay at trabaho ng mga clown, mula sa kanilang pinagmulan hanggang sa kanilang papel sa pagpapatawa at sa kultura. Ang museum ay maliit lamang pero puno ng makukulay na kagamitan, mga damit at larawan ng mga kilalang clown mula sa iba't ibang panahon at lugar. Isa sa mga pangunahing tampok ng museum ay ang collection ng mga ancient clown costume at props. Dito makikita ang pagbabago ng mga kasuotan ng clown mula sa simpleng damit noong unang panahon hanggang sa mga mas komplikadong kasuotan sa modernong panahon. Mayroon ding mga original na kasuotan mula sa mga sikat na clown tulad ni Joseph Grimaldi, na itinuturing na ama ng modern clowning, at Emmett Kelly, na kilala sa kanyang karakter na Weary Willie. Bukod sa mga costume, ay makikita rin sa museum ang collection ng mga clown props tulad ng sapatos, ng ilong, ng wigs at makeup kits. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang hitsura at style ng mga clown sa paglipas ng panahon. Matututo rin ang mga bisita kung paano ginagamit ang bawat prop sa paglikha ng isang karakter at kung paano ito nagkakaroon ng ambag pagdating sa pagpapatawa at pagganap ng clown. Samantala, hindi lang mga kagamitan ang makikita sa The Clown Museum dahil mayroon din itong collection ng mga documents tulad ng mga poster, programa at personal letters ng mga clown. Ang mga ito ay nagbibigay ng pananaw tungkol sa personal na buhay at career ng mga clown. Halimbawa, ang mga sulat ni Grimaldi sa kanyang pamilya ay nagpapakita ng kanyang mga pagsubok at tagumpay bilang isang clown. Mayroon ding mga audiovisual presentation sa museum. Makikita rito ang mga lumang video ng mga sikat na clown performances at mga interview sa mga eksperto sa clowning. Maaring manood ang mga bisita ng mga clip mula sa mga classical circus acts at modern clown performances. Number 10, The Paris Sewer Museum. Ang The Paris Sewer Museum ay isang kakaibang attraction sa ilalim ng mga kalsada ng Paris, France. Ipinapakita nito ang malaking kanal at sewer system na nagtatanggal ng dumi at tubig ulan sa lungsod. Ang sewer system ng Paris ay nagsimula pa noong unang panahon, ngunit noong 19th century, ito tunay na nabuo sa ilalim ng pamumuno ni Baron Haussmann at ng engineer na si Eugène Belgrand. Ang kanilang layunin ay gawing makabago ang lungsod at isa sa kanilang mga proyekto ang paggawa ng malaking network ng mga sewer. Ang proyektong ito ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Paris at naging modelo para sa iba pang mga lungsod sa buong mundo. Samantala, sa loob ng The Paris Sewer Museum ay makikita ng mga bisita ang iba't ibang exhibits na nagpapakita ng kasaysayan at kung paano gumagana ang sewer system sa Paris. Mayroon ding mga modelo at diagram na nagpapakita ng proseso mula sa pagdaloy ng tubig ulan at dumi hanggang sa mga treatment facility. Ang mga bisita ay maaring maglakad sa mga bahagi ng sewer system na nagbibigay ng kakaibang perspective sa ilalim ng lungsod. Makikita rin dito ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga sewer. Ang mga bisita ay makakakita ng aktwal na pagdaloy ng tubig sa ilalim ng Paris at ito ay itinuturing bilang isang unusual experience para sa karamihan. Kaugnay pa nito, isa sa mga pangunahing layunin ng The Paris Sewer Museum ay ang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng mga sewer system. May mga interactive exhibit at educational programs na nagtuturo sa mga bisita tungkol sa wastewater treatment, recycling, at pagpapanatili ng kalinisan sa mga lungsod. At isang tampok na exhibit ang nagpapakita ng proseso ng water treatment mula sa pagkuha ng maruming tubig mula sa mga bahay at negosyo hanggang sa paglilinis nito at pagbabalik sa mga ilog ng Paris. Makikita rin dito ang mga hakbang na ginagawa ng lungsod upang protektahan ang kapaligiran at mapabuti ang kalidad ng tubig sa Seine River.